Okay, Easter Gospel Reflection ngayong Easter Sunday, April 5, 2026. Happy Easter po ulit, no? Salamat kay Father Joel Gatus na nagbigay ng magandang homily, magandang insight ngayong Easter Sunday. So again, Easter Sunday, so lahat ng bagay balik sa regular. Kumbaga sa TV yan, back to regular programming. Okay? Yung normal ano na yan, no, pag Easter Sunday. So, nandun na yung kagaya mamaya, manonood tayo ng PBA, may PBA na mamaya. Pero ang gospel ngayong araw na to, yung nung si Mary Magdalene daw pumunta sa libingan, nawala. Nakita niya yung bato na nakatabing sa entrance ng libingan, nahawi na at wala na doon yung body ni Lord. So, bigay lang tayo ng konting trivia, yung sa Shroud of Turin, yung body ni Lord, bigla na lang nag-emanate ng energy, nag-emanate ng radiant light, at bigla na lang nawala yung katawan ni Lord. Naiwan doon yung linen cloth. So, yun yung sinasabi doon sa gospel na hindi pa nila naunawaan na kailangan na nakalagay sa scriptures na kailangang mabuhay si Lord. Nakalagay yun sa gospel ngayon, according to St. John. So, ang reflection natin ngayon, kung yung mga apostles hindi pa naiintindihan kung bakit kailangang muling mabuhay si Lord. Nakalagay yun sa scriptures, hindi pa nila alam, hindi pa nila lubos na uunawaan. So, ganun din tayo dapat, no? May mga bagay, kaya tayo puro reklamo sa buhay. Kaya tayo puro reklamo rito, reklamo doon. Skeptical din, masyado tayong skeptic dahil masyado tayong maraming napapansin, marami tayong nadidinig, diba? Okay lang maging advance but not too advance. Yun yung sinasabi na may mga bagay tayong hindi maiiwasan, but yung mga bagay na hindi natin dapat iwasan is dapat ma-experience natin in God's proper timing. Diba? Hindi natin yan, porket nakita natin yan, dapat alam na natin yan. So, kagaya sa infrastructure na lang, no? Infrastructure. So, as a PWD officer, naapektuhan ba ako ng infrastructure? Hindi. Kasi most of PWDs na kilala ko at ako mismo, hindi masyadong lumalabas. Nowadays, hindi na ako masyadong lumalabas. So, hindi alintana sa akin yung masyadong infrastructure. If you wanna talk about infrastructure, nagawa naman yun ng mga barangay officials natin sa City Hall. Yung mga ramp sa City Hall na nakakatulong sa akin pag ako'y pupunta ng diba, sa ramp ako dumadaan. Sa ramp, lalo na dun sa pagkukuha ng barangay clearance, diba? Yung iba umaakyat, ako sa ramp ako dumadaan. At dun sa kabila, minsan dun din ako sa ramp dumadaan. So, nagawa naman ni Cap yun. So, example ko lang yun infrastructure. Hindi naman ako nagpupunta ng mall masyado. Yung mga PWD members na kilala ko is hindi naman apektado ng infrastructure. Kasi yung mga PWDs na kilala ko, si Ate Rose, si Ate Roda, si Vanessa, at ako mismo, to name a few, hindi naman lumalabas ng bahay.
The only infrastructure na magiging concern ako is yung lagi kong pinupuntahan, which is yung barangay. May ramp naman na. Diba? So, yun. At saka yun yung sinasabi rin ni Father, no? Yung sinasabi na kailangan alam mo yung meaning ng bawat word na sinasabi mo. Kasi pag hindi mo raw alam yung meaning ng word na sinasabi mo, nagpapagod ka lang. Pero kung alam mo, it holds power. It holds meaning. So nga naman pag nalalaman mo yung salita ng bawat word, nagiging kalmado ka eh. Kaysa dun sa mga salitang hindi mo alam o sa mga bagay na hindi mo alam, nag-overthink ka. So kung alam mo, hindi ka mag-overthink. Kaya nga, di ba? May mga bagay tayong hindi maiiwasan, pero mahirap namang maging masyado tayong advance. Hindi naman tayo manghuhula o hindi naman tayo clairvoyant na nakikita natin yung hinaharap at nakikita natin yung nakaraan o naaalala natin yung nakaraan at napipredict natin yung kinabukasan. So mahirap. So yun lang po.